kasama rin sa mga biktima ng pagbagsak ng gondola sa Eton Residences kahapon ang dalawang magkapatid na construction worker. Dead on the spot ang isa habang ang isa naman nakaligtas. Bali-bali ang buto at kailangang operahan. Franz Noguera, ikwento mo. Tuliro at di malaman ni Aling Maylin kung ano ang uunahing asikasuhin. Dalawang anak niya ang biktima ng pagbagsak ng gondola sa construction site ng Eton Residences sa Makati kahapon. Ang 26 anyos na si Romel, kasama sa 10 namatay sa insidente at iniimbalsamo pa sa Funeraria Filipinas. Ang isa, himalang nakaligtas at kasalukuyang nakaratay sa ospital ng Makati. Nabanggit na talaga sa radyo na on the spot talaga si Romel ko, pero yung isang survivor, nakita pa namon sa Plaza TV na nakadilat yung Roel ko. Kaya sabi, hindi na ako makatayo, nasa sulok na lang ako. Iba't ibang bali sa katawan ang inabot ni Roel, bunga ng pagkabagsak mula sa ika-28 palapag ng gusali. Kwento ni Aling Maylin, swerteng nakaligtas si Roel dahil agad itong sinakluluhan ng isa pa nilang kapatid na kapwa-trabahador din sa Eton Condo. Sa ngayon, ligtas na raw sa peligro si Roel, pero mahigpit daw na binabantayan ang kanyang kondisyon, lalo na ang blood level. Pero sabi ng mga doktor, kailangan sumailalim sa major operation ni Roel para maisaayos ang mga nabaling buto sa kanyang kamay, hita at balakang. Kaya malaking problema ngayon ng pamilya kung saan kukuha ng pampaopera kay Roel, idagdag pa ang pampalibing kay Romel. Sana gumaling naman. Huwag naman masobrahan dahil wala naman talaga kaming pera pang tustos. Franz Noguera, News 5. Nakatanggap ng hindi inaasahang tulong ang mga namatayan sa Makati bus bombing mula sa TV host na si Willie Revillame. Kung ano yan, MJ Marfori, ikwento mo. Hindi akalain ni Aling Imelda de Ocampo na sa ganitong pagkakataon pa siya makakakuha ng autograph ng iniidolong TV host ng kanyang anak na si Irish Teniola. Si Irish ang panlimang biktima na namatay sa pagsabog ng bus sa Makati noong Martes. Paborito rin siya ng anak ko, si Willie. Paborito talaga siya ni Irish. Kaya naman laking pasasalamat ni Aling Imelda sa 100,000 pisong biyayang natanggap mula kay Willie Revillame. Malaking bagay na po ito sa amin, mag-iina. Pamilya po kasi yung nanay ko rin may sakit. Hatian ko naman din po yung nanay ko nito. Kasi masaya na rin siguro ang anak ko na mabigyan din po ng tulong yung nanay ko. Kasi siya talaga nagbibigay ng pinansyal yan. Buwan-buwan talaga yan. Parehas ding nakatanggap ng tulong ang pamilya ng magkasintahang sina Johansson de los Reyes at Shirley Cristel Ausena. At gaya ng biktimang si Irish, willing-willy fanatic din si Shirley. Nakikipag-unahan pa nga raw ang dalaga sa telebisyon kapag willing-willy na. Itong binigay mong halaga, siguro sapat na rin para makapag-move on kami ng pamilya ko. Willie, belated happy birthday sa'yo. At sa tulong na binibigay mo, maraming salamat. At kaya hindi ka iwanan ng tao sa tinulong na binibigay mo. Bukod sa pagiging breadwinner, nag-iisang anak ni na Tranquilino at Julie Dakiwag, si John Lee. Gagamitin daw ng pamilya ang pera para magtayo ng maliit na negosyo. Ilalaan namin kung may magandang medyo mapagsimulan na maliit na negosyo, yun na lang ang paraan para medyo makabawi kami sa nawalan naming anak. Tanging ang biktimang si Mariano Salustiano na lang ang hindi pa nabibigyan ng tulong mula kay Revillame. Patuloy pa rin nakikipag-ugnayan sa mga kaanak ni Salustiano ang staff ni Willie. MJ Marfori, News 5. Imbes na magkaroon ng masayang reunion, nauwi sa pagluluksa ang pagkikita ng mga kaanak ni Johansson Reyes, isa sa mga biktima ng Buendia bus bombing. Gerard Garcia, ikwento mo. Luha at hinagpis ang sumalubong sa labi ni Johansson Reyes LJ nang ihatid ito sa kanilang bahay sa Barangay Kawong, Calaca, Batangas. Nagkalasog-lasog ang katawan ni Jay dahil hinihinalang nasa ilalim ng upuan niya ang bombang sumabog sa EDSA Buendia noong Martes. Halos magwala si Len habang hinihimas ang ataol ng pinakamatalik na pinsan. Magsasama-sama sana ngayong araw ang magpipinsan para mag-swimming. Swimming tayo mamaya! Sa tindi ng paghihinagpis, muling hinimatay ang ina ni Jay na si Aling Ailey. Sa kabila ng iyakan, tahimik na nagpaalam ang paboritong pamangkin ni Jay na si Benedict. If you take the Jay,
Nang mahimasmasa ng mga kaanak ni Jay, nagpakuha ng group picture ang magpipinsan sa tabi ng ataol. Remembrance para kay Jay kasi kaming magpipinsan sobrang talagang close kami. Sa Martes, ililibing ang mga labi ni Jay. Gerard Garcia, News 5. Tumindi pa ang tensyon sa Egypt habang ikinakasa ang malaking kilos protesta laban sa gobyerno. Sa Indonesia, 5 ang patay sa salpukan ng 2 tren at sa China, paggamit ng mga produktong gawa sa kuneho sa pagsalubong sa Year of the Rabbit, hiniling na ipagbawal. Yan ang aksyon abroad ni Joey Villarama. Kuhang-kuha sa kamera ang pagbaril ng isang pulis sa ralistang ito sa Egypt. Ika-5 ralista na itong napatay sa serye ng batuhan, teargasan at putukan. Niluluto na ng mga ralista ang pinakamalaki nilang pagkilos laban sa gobyerno pero tila naunahan na sila. Di na ma-access ang internet sa Egypt at di na rin makasend ng text. Nagbanggaan ang 2 pampasaherong tren sa Western Java. 5 ang patay habang 12 ang pasaherong sugatan. Nag-stop over ang isa sa mga tren nang bigla na lang bumalaga sa harap nito ang isa pang rumaragasang tren. Inaalam pa kung bakit nasa parehas sa track ang 2 tren. Tuloy pa rin ang pag-aalboroto ng bulkang Kirishima sa Japan. Umabot sa lampas 6,000 talampakan ang ibinuga nitong mga bato at abo sa hangin. Sa ilang mga lugar, halos di na maaninag ang daan. Ang kotseng ito, nabasagan ng windshield dahil sa batong galing sa bulkan. Pinagbawalan na ang taong pumasok sa 1.2-mile radius sa paligid ng Kirishima. Binayo na naman ng winter storm ang Washington, D.C. Sa lakas ng hangin, tumumba ang ilang mga puno. Nasa 300,000 mga bahay ang nawalan ng kuryente. At dahil sa dagdag na 8 pulgadang snow na tinambak nito sa paligid, nagsikip ang trapiko at kahit paglalakad, pahirapan. Maging si President Barack Obama, naranasan ng lupit ng winter storm nang maipit sa trapiko ang convoy niya ng higit 1 oras. 1 linggo na lang, Year of the Rabbit na. Kaya ang magkakaibigang ito, sinuong ang lamig ng naka-underwear lang at headband ng rabbit ears para ipanawagan sa lahat na huwag tangkilikin ng rabbit fur ngayong Chinese New Year. Minamaltrato raw kasi ang mga kuneho sa mga fur factory. Nanawagan na rin sila na iwasan ang pagre-regalo ng buhay na kuneho. Joey Villarama, News 5. Ipinakilala na ang mga bida sa teleserye ng TV5 na babaeng hampas lupa. Pero sino naman kaya ang kontrabidang magpapahirap sa buhay nila? Sina Boy Abunda at Ogie Alcacid naman naiintriga dahil sa mga pwesto nila bilang EDSA Anniversary Head of Entertainment at NCCA Arts Ambassador. Laila Chicadora, ikwento mo. Hindi lang si Vandolph ang magiging abala sa kanyang showbiz career ngayong 2011 dahil pati ang asawa niya si Jenny Solimaw damay sa swerteng dala ng Year of the Rabbit. Isang 5-year contract ang pinirmahan ng dating G-Girls dancer sa Viva Artist Agency at bukod sa isang dance album, si Jenny ang magpapahirap ng buhay ni Alex Gonzaga sa babaeng hampas lupa. Bagay daw sa akin yung kontrabida kasi ewan ko ba si Vandolph siguro nung nagsama kami medyo kailangan kong tarayan kaya naging ganito na yung character ko. Mabait naman po ako. Handa po ako kasi kilala ko naman yung sarili ko. Magkasama ang mag-asawa sa kauna-unahang teleserye ng TV5 at dahil cute na cute din ang kanilang chikiting na si Vito Van, ano naman kaya ang posibilidad na papasok din ito sa showbiz sa murang edad tulad ng kanyang amang si Vandolph? Ako okay lang pero po pag nag-aaral na ayoko nang medyo wag muna. Opo, priority muna yung pag-aaral. Chika number 2, pinagtanggol ni Boy Abunda si Ogie Alcacid sa mga taong bumabatikos sa kanyang kakayanang mamuno bilang head ng entertainment and music sa nalalapit na anibersaryo ng EDSA ngayong Pebrero. Say ni Tito Boy, pag pinag-usapan ng musika, nandoon si Ogie Alcacid. Masipag, mabuting tao, mahalang bayan. He's one of the most brilliant songwriters. He is a brilliant singer. So hindi ko maunawaan kung bakit pinagdududahan ang kanyang kakayahan.
kung ano man ang posisyon na ibinigay sa kanya. Gaya ng kanyang sitwasyon bilang Arts Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts, may mga intrigang bayad utang di umano ito sa mga pangangampanya ni Ogie at asawang Regine Velasquez noong kasagsagan ng presidential elections. Kaya giit ni Tito Boy, Payback, hindi po. Wala po akong bayad dito. Pero hindi po bayad ang ating hinahanap dito, fulfillment. Ang aking maliit na boses ay para kay Ogie Alcacid. Take out his friendship and his support for our president. Bottom line, Ogie Alcacid is qualified. at yan ang latest action sa showbiz. Laila Chikadora, News 5. Susunod sa aksyon, pagbulgar ni dating AFP Budget Officer George Arabusa sa umunoy pabaon system sa militar, restback nga lang ba? At ang mga asong siguradong tatakbuhan mo, abangan sa Makatas Super Video!